Nasa ating linya po ang administrador ng National Irrigation Administration o NIA, Engineer Eduardo Gilian. Engineer Gilian, sir, magandang umaga po sa inyo. Orly and Connie po ito sa DCWB. Engineer, good morning po. Engineer, good morning. Nasa remote one. Oo, Okay. tatalakayin natin syempre yung sistema ho ng pagpapakawala ng mga dam, lalo na kapag ganyang may bagyo, di ba? Ano ba yung dapat na amount? Paano ba kino-calculate yan? Nasa linya na ba natin? Okay, one more time. Engineer Gilian, good morning po. Engineer, Sir, ayun. good morning po. Una sa lahat po, itong nakarahang tag-ulan, yung mga dams po natin, yung mga high dams natin po I mean yung Magat, Pantabangan, pati ho itong kinukuhanan natin sa Angat at San Roque, Mhm. ay hindi po nagpakawalan ng tubig ang mga ito, sir. Mhm. Kasi malayo pa bago ito mapuno Ano ho? Okay. So nakatulong po ito na makontain yung ating baha. Ano lang ho Ang yung nagpakawala pakawala? lang Yan. po, yung itong Binga yata. yung kinukuha na natin ng tubig. Wala sa isip ko yung pangalan ng dam. Yun lamang po, Ipo Dam. Yun lamang po Ipo, ang nagpakawala okay. ng tubig. At umapaw But yung downstream lamesa. Umapaw din yung lamesa. Sabagay, Ay, hindi naman yung lamesa po napapakawala kasi, yun. ano Kasi po yun yan? yung Wala. umapaw lang yung overflowing na yan. Okay. Sa inumin tubig kasi natin yan, sir, hindi yan sakop ng NIA, no? Para yung lamesa Yeah, dam ay understand sa po, inumin tubig natin. Okay. Opo. Pero sir, yun nga, tatanong lang namin, sa ganito hong mga pagkakataon, in general, pag may mga ganito hong bagyong malalakas at talagang nagbabaha na, parating natatakot, di ba? Pagka sinasabing, naku, magpapakawala ng dam kasi lalong magbabaha, lalong tataas ang tubig, no? Ano ho ba paano bang sistema ho ninyong ginagawa para ho hindi tuloy-tuloy na, di ba? Mabilisan. Bate na rin siguro, Connie, engineer, sabihin ng Pangulo tungkol doon sa mga pwedeng paraan para wag basayang yung mga tubig na pinapakawala isa na pa yan, oo. engineer. In the first place po, pagka may paparating ho na bagyo at na-advisean kami kung ilan yung, matatansya kasi yung volume ng darating ho. At napuno na yung dam natin. At natansya namin na hindi kakayanin ng paparating na ulan. Yes. Nagpe-pre-release po tayo. So nagpapakawala po tayo Unti-unti ng tubig na. Mm-mm. Para hindi ho magkos ng baha. No? Mhm. So, yun po ang kagandahan ng mga high dams kasi. Okay. Pero sir, may mga bago na ba kayong mga plano, teknolohiya as to, naputol ba? Parang naputol. Ganyan yan, pag pumapangit ang signal, lahat na ginawa yan. Bago umeri si engineer, siguro itong ilang minuto chinecheck na ating engineer, yung mga signal. Oo, pero ganun pa rin no? Oo, nawawala talaga. Ayan. Engineer, yan. Okay. Engineer? Ay, teka. Engineer Gilian? Ayan, okay. Engineer, may mga bago ba tayong plano nasa pipeline natin? Paano ho ba yung request ni Pangulong Bongbong Marcos, no, na dapat talagang meron na tayong sistema paano makakatch o ba masasagap yung yung mga tubig, no, na napapakawalan dito? Kung sa sistema po, dun sa mga high dams natin, may system po tayo na place map. Ang ibig sabihin siguro ng ating Pangulo ay magpapatayo pa ng additional mga dams. Po? Okay. So, ang NIA naman po, meron kaming ginagawang bago ngayon dito sa may Central Luzon, yung Bayabas. At nakalinya na rin po natin yung Maringalo Dam sa Nueva Ecija. Okay. So, ang limit lang naman ng NIA is yung pondo In fact, marami pa po kaming naka-pipeline na projects tulad nung Panay River Basin sa Visayas region. Itong Pulangi River, marami po rin kaming proposed dams dyan. Sa Luzon naman, sa Cagayan, itong Tumawini Dam, yung Alimit Dam, yung Conwat Dam. So marami pong naka-pipeline ng mga projects natin. Ang question is, of course, yung budget lagi ang constraint namin para ito ay aming ipa-construct. Ang kagandahan po sa NIA ngayon, meron na kaming bagong yung design and build scheme. So yung implementation ng project natin, malilesen yan by 3 years. Yung total construction period. Meron ba kayong mga yung mga PPP projects sa private public partnership patungkol po dito sa mga naka-pipeline? Oo. For irrigation. Meron din pong naka-offer, ma'am. Actually, yung mga hindi natin napupuntuhan, open for PPP po lahat yan. Hindi lang PPP, of course, ODA din. Okay. Katulad ng katatapos nating Halor Dam, under ODA yan,
sa Korean government, ano. So, tatlong klase po kasi yan, ma'am, yung panggagaling ng budget, yung GAA, ODA, at saka yung PPP. So, Okay. lahat po ito open po kami dyan. Pero kamusta ho sa lahat ng itong mga nagbibigay tulong, assistance, no? Kasi sabi nyo nga, pondo ang kailangan ninyo. Meron na bang nasimulan? Ma'am, ang maganda naman ito ngayon ay, of course, seryoso ang ating Pangulo na ito'y magtumunan, ano? At saka yung Kongreso, sila Speaker Romualdez, talagang last year nga halos dinoble nila yung budget natin. Kaya Yes. marami po tayong na-implement this year. And hopefully, ganun na naman po yung support natin this year. Ano? Lalo nakita natin ang kahalaga ng mga high dams. When it comes po naman sa PPP, mayroon pong isa kaming proponent na talagang seryoso. Yung sa Balintingon Dam, ano po, napakaganda kasi nung project na yan. So may proposal po tayo dyan for PPP. Yung mga ating pong sakahan sa irrigation, kulang pa rin. Parati hong problema rin yan. Pero pagka ganitong nababaha, pati mga sakahan na rin, baha. Totoo po yan. Kaya, again, matagal na namin sinasabi sa NIA yan. Unfortunately, ang mga malalaking dams natin, tulad yan, yung ating Pantabangan Dam, mag-50 years na siya sa September. Yes. Ang ibig ko lang sabihin, napabayaan natin magtayo ng high dams. Yung mga dams na mga yan, noong panahon pa po ni Ferdinand Marcos Sr. yan. Wala na pong halos sumunod na mga high dams natin na ipinatayo. Yun nga po. So, wala na talaga. Opo. Yun na lang halaor ang Meron pa namang mga lugar na po pwede kasi syempre strategic din ang pag-situate ng isang dam, 'di ba? Hindi pwedeng kung saan-saan lang. Actually, ma'am, lahat po sana ng principal river basin, Opo. yung mga major river basin natin dyan, dapat may dams po yung mga yan. Opo. Dapat may high dam. Pero So, 'di ba, ang problema kasi yung mga populasyon, 'di ba? Nandoon na rin sila nakatira, malapit doon eh. Safe ba 'yun? safe po yun, ma'am. Nakita naman natin yung Pantabangan at saka yung Magat Dam. Earth dam lamang po yan. Lupa lamang po yan. Okay. Earthfill dam ang tawag natin dyan. Ilang lindol na ho ang duman. In fact, yung Magat Dam nasa earthquake zone pa yan, ano? So, Pero magagawa ng pagka paraan. lumilindol, nakikita namin sa pag-aaral namin na lalong nakokompak yung lupa, yung dam. So, safe naman po. Nakikita ko tong picture sa Halaur project sa Iloilo. Magandang proyekto ito. Sana madagdagan Sana. dito. Mabenepisyon hindi lamang yung mga magsasaka, kundi pati rin yung sigurong ecosystem, pati na rin yung tourism ng isang lugar tulad nitong mangyayari sa Halaur irrigation project dyan sa Iloilo. Engineer Gillian. Totoo po yan, sir. Totoo po yan. In fact, ang kagandahan po naman natin ngayon, multipurpose yung ating dam eh. So pwede ng bulk water, pwede rin pong hydropower. Bigyan ko kayo ng example, sir, itong katatapos lang na bagyuhan natin sa Metro Manila. Ako bilang engineer kasi nakita ko noong i-open yung Wawa Dam, walang laman tubig. Tapos na itong umulan, itong nakarang bagyo, napuno yan eh. 110 million cubic meters ang laman ng dam. Kung wala po yun, siguradong mas matinding baha ang inabot po ng Metro Manila, lalo dito sa may Rizal, Marikina area, yung sa Pasig River na yan. Kasi yan po yung Marikina River eh. So, doon natin makikita ang importansya. Pero, meron din pong plano dyan ng DPWS kasi nakita ko yung plan nila, yung master plan nila eh. Sa baba ng Wawa Dam na yan, yung upper Wawa Dam na yan, balak kasi nila maglagay dyan ng isa pang dam eh. Kung yun magawa, for sure, malaking ibabawas ng ma-mitigate natin yung baha sa Metro Manila. Ang galing sa So, ganun Rizal. po kahalaga talaga ng mga high dams. Alright. Engineer, kami nagpapasalamat sa inyong pakikibahagi po at pagbigay na pagsagot po sa aming mga tawag at pag-uusap pong ito. Maraming Thank you. salamat. Makikibalita uli kami sa inyo, sir, lalo na po sa pagbabatay sa ating pong irigasyon at sa ating serbisyo na rin sa mga magsasaka. Engineer, maraming salamat po sa inyo. Thank you, sir. Thank ma'am. you. Engineer Eduardo Ed Gillian, Administrator po ng National Irrigation Administration, mga kapuso. Ang inyo pong napakinggan, sandali lang. Flash report. Meron tayo. Super Radio DZWB Flash